So now, let me begin. Siguro po familiar na tayo sa ating mga tanong na binibigay. Kung kayo ay nakapag-open ng ating pong FB page, so nakikita nyo po yung ilan sa mga update doon. And let me begin with this question. Were there moments in your life when you not just knew, but felt His deep love for you? Siguro sabi nung iba, ay marami na, pastor. Marami ng panahon na talagang daman-dama ko. Yun namang iba, paano yon, pastor? Paano ba nararamdaman yung pagmamahal na yun? His deep love is, of course, Jesus or God's love for us. So, mayroon ba mga pagkakataon sa buhay natin na hindi mo lang alam na mahal ka ng Diyos, kundi ramdam na ramdam mo na mahal ka ng Diyos? May ganong moment. Or may moment ba na hindi maramdaman na mahal ka ng Diyos? Mayroon din. Di ba may mga ganon eh. So, siguro depende sa gising natin minsan. Pagka yung gising natin ay kulang tayo sa tulog at maaga kang nagising, parang bigat na bigat yung buhay natin. Pagod na pagod tayo to the point na pagka nakakita ka agad ng gawain at problema, iba agad yung naiisip mo. And then at the end, sasabi mo, Lord, ano bang nangyayari sa akin? And then hinahanap natin yung paraan ng Diyos, yung pagmamahal ng Panginoon. Okay, so if there's a title that I'd like you to remember about this conversation is this: Rooted. Sa wikang Tagalog, nagkaugat na, or ano ba yun? May mga terminology sa ugatan. Parang di ba, nagkaugat, or rooted. Ang hirap niya sa Tagalog i-describe, ano? Pero ito'y nagpapakita sa atin kung gaano nagiging, or kung gaano katibay. Pinili ko po ang isang puno, no, na mas malaki, mas malawak, mas mahaba yung kanyang root kaysa doon po sa kanyang pinakang trunk o yung puno niya mismo. Kasi alam naman po natin, of course, na kapag ang puno ay nagkaugat ng malalim at maganda yung kanyang tubo, alam natin na nagiging matatag. So, the idea of rooted is being established, or masasabi po natin, naroon yung ating, kumbaga, pagiging firm. So, tandaan po natin, we are the battle. So, kapag ka nasa laban tayo, meron tayong battle, so kinakailangan na maging matatag tayo. At kagaya ng illustration na to, kahit anong bagyo ang dumating dyan, makikita natin mananatili na nakatayo ang puno na yan. So, anong katotohanan na makikita natin this moment, base sa paalala ni Paul about this title? Okay, let's read our passage. The passage is from Ephesians chapter 3, the continuation of our topic last week, beginning from verse 17 to 18. It says, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. Napakaganda pong paalala ni Pablo, napakaganda po kung ating babalikan lagi ang mga katotohanan na to sa ating pong buhay. At dyan ko kinuha yung term na rooted. At dito pinakita ni Paul, look at this statement of Paul. And I pray, yung desire ni Paul, no? You being rooted and established in love. And then sinunod niya kung ano yung gusto niya na ma-experience natin. Probably si Paul, sa dami ng kanya na experience sa buhay Kristiyano, alam na niya kung ano yung ibig sabihin ng wide and long and high and deep is the love of Christ to him. But for us, probably, talagang we always seek, naghahanap pa tayo, Lord, ano bang klaseng pagmamahal mayroon ka sa akin? Bakit ganito ang buhay ko? So ano ba, Lord, yung plano mo sa akin? Gaano ba ako kamahal, Panginoon? So ano ba ang nangyayari sa akin? Ano ba, bakit ito ang nagiging focus ko at this time? So marami tayong mga tanong minsan sa ating kaisipan. Pero but if there's one thing, or masasabi ko po truth and principle that I'd like you to remember, sa conversation natin na to, at least for the whole week, tandaan po natin this statement or this truth and principle, being rooted in Christ's love, helps us focus on
things above. Being rooted in Christ's love helps us focus on things above. So, kung babalikan po natin yung ating po napag-aralan last week, malinaw po sa paalala ni Pablo kung paano niya po in-address the Gentile people about the plan of God in their lives. At tayo po, kung pag-aaralan natin, kabilang tayo sa mga Gentile people. We are Gentiles. Bakit po? Kasi malinaw sa Bible, kapag hindi po pure-blooded Jewish people, kinakategorize nila as Hintil or Gentile. At malinaw sa sulat ni Paul sa Ephesians, ina-address niya ang mga Gentiles. At dito natin makikita sa pagpapatuloy na paalala ni Paul sa Ephesians chapter 3 kung paano niya in-encourage at kung paano niya binalikan yung bagay na natutunan niya sa Panginoon na gusto rin niyang matutunan ng mga taga-Epeso. And I believe yung mga taga-Hong Kong din, gusto ni Paul na matuto. Na tayo po, sa ating pananampalataya sa Panginoon, I believe yung letter ni Paul sa Gentiles, kasama tayo ron. If we believe in Jesus, kasama tayo sa gusto ni Paul na matuto sa mga katotohanan na ito. Okay, so let me continue yung reading po natin para makita natin yung background dito. In Ephesians chapter 3 verse 1, ito yung sinimula ni Paul. For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you, Gentiles. So, clarify lang ni Apostle Paul na literally po na siya ay nakulong. Literal po yan, napunta po siya sa prison sa mga missionary journey niya. Ano ang dahilan? Because of the gospel of Christ. Nagpipreach, nangangaral, kinukulong si Paul nung panahon na yun. Sabi ni Paul, malinaw sa kanya, malinaw rin po pag nakita natin sa background ng buhay ni Paul, Apostle Paul called to preach the gospel to the Gentiles, specifically. Kaya po ang record ni Paul sa Bible, mapapansin natin, marami po siyang missionary journey, almost 3 times, na from Jerusalem, pumunta siya ng Turkey, pumunta siya ng Rome, at umikot po siya, Italy, ang dami niyang narating, dahil po sa tawag sa kanya ng Panginoon to preach the gospel to Gentiles. At in-encourage niya ang mga nananampalataya sa Panginoon anuman lahi. Malinaw to at para po sa atin, gusto ko rin i-clarify, si Pablo ay tinawag ng Lord para makarating sa atin ang gospel. At mapalad po tayo dahil nakarating sa atin. So if we will continue, according to Apostle Paul, jump tayo sa verse 4, ito yung gusto niya maintindihan eh. In reading this, then you will be able to understand my insight into the mystery of Christ. So mayroon palang mystery ang Panginoon na naintindihan ni Paul, na hindi naintindihan ng mga tao. Pag binasa po natin, pag tinuloy niyo sa verse 5, even other generation, sabi ni Apostle Paul, hindi ito nila naintindihan. Pinaunawa lang ito ng Panginoon sa mga apostles niya and prophets. At isa si Paul sa nakaunawa nito. At pag tinignan natin yung statement ng Apostle Paul, even sa ibang, kumbaga po ay believers of God ni Yahweh sa Old Testament at down to the New Testament, believers of Jesus, hindi pa clear sa kanila itong mystery na to. Until such time na si Paul tinawag ng Panginoong Jesus at pinaunawa niya to. So ituloy natin para maintindihan natin kung ano yung sinasabi ni Paul na mystery. This mystery, take note of this, is that through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel, members together of the body, and sharers together in the promise in Christ Jesus. Wow. Dito natin makikita, unti-unti pinapaunawa ni Paul kasi papasok siya sa pagmamahal ng Diyos sa buhay ng tao na even we as Gentiles, kasama po tayo from the very beginning sa plano ng Diyos na hindi naintindihan ng ibang generation before. So kung titingnan natin sa panahon natin ngayon, maganda na maintindihan po natin din sa panahon natin ngayon, itong mystery na to na pinaunawa ni Paul, yung pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin. Gaano niya tayo kamahal? Na sa simula pa lang, kasama na tayo sa plano ng Diyos. Can you imagine that?
na hindi tayo itsapuwera pala. Hindi tayo binaliwala ng Diyos. Sa kabila ng ating mga kasalanan, minahal niya tayo. Can you imagine the statement of Apostle Paul? Co-heirs with Israel. Alam niyo yung idea po na tagapagmana na gustong ipaunawa dito ni Paul. Of course, ito po yung status na kung saan, dahil itinuring ng Diyos ang Israel na kanyang bayan o kanyang mga anak, chosen people. So yung puso ng Diyos, yung puso ng Panginoon nasa Israel. Hindi ibig sabihin na hindi niya mahal yung mga non-Israelites. It happens na gusto niya na matutunan ng mga Israel kung papaano ang buhay na mayroong Diyos. At gagamitin ng mga Israelites para ipakilala kung sino ang Diyos. Kaya lang nakakalungkot, medyo matitigas pa ang ulo ng based sa record, no? Ng mga Israelites at ang daming masasabi po natin, parusa ang Diyos na na-record sa Bible. Now, pag tinignan natin, sa time po natin ngayon, because we are under grace, ibig sabihin ng under grace, because of Jesus, we receive salvation by grace. Pero hindi ibig sabihin na ito tolerate ni Lord yung ating mga pagkakamali. Dapat clear sa atin yon. Bagamat tayo napabilang na sa pamilya or sa bayang Israel, ibig sabihin po, pinaunawa ni Paul, ni Lord kay Paul, yung gospel na tinatawag, the gospel, of course, the gospel of Jesus, naintindihan at dapat maintindihan po natin ito, na sa mata ng Diyos, pantay-pantay po tayo sa mata ng Diyos. Wala siya po kailanman na favoritism. Okay, so kung minsan nafe-feel natin parang mas favorite mo, Lord, yung sister ko na yon kasi parang mas blessed siya kaysa sa akin. Pero ako, bakit hindi? Di ba? Lord, bakit sa tagal-tagal ko na nagsisimba sa church? Bakit parang mas blessed akin yung hindi nagsisimba? Parang ganun no? Mas favorite mo ba siya, Panginoon? Or dumarating sa isip natin minsan, siguro, Lord, subukan ko kaya, wag na lang sumimba. Baka mas mabless pa ako, di ba? Kaysa sa buhay ko ngayon. Kung mayroon tayong ganong kaisipan, kinakailangan po natin na balikan. Ano ba ang ginawa ng Diyos sa ating buhay? Kinakailangan maintindihan po natin. Ito yung gusto ni Paul na maunawaan. Hindi ibig sabihin na pabilang tayo sa pamilya ng tinatawag na Israel, ay para bang ang buhay ay isigulaki na lang, na para bang wow, ang saya namin lagi. Hindi po Tingnan niyo mabuti kung ano nangyayari sa Israel ngayon. Diba? So, makikita natin na, again, balikan ko last week na ating napag-aralan, ang enemy kasi, ang devil, hindi siya talaga papayag na hindi siya magkaroon ng karamay or kadamay pagdating ng panahon na siya po ay paparusahan na ng Diyos. Kaya lahat na ng paraang gagawin niya para dayain ang tao. Kaya yun yung napakaganda po na paalala ng Panginoon sa atin, na dahil tayo na kay Kristo na, at ang sino mang mananampalataya kay Kristo ay binigyan niya ng tagumpay, kabilang na sa pamilya ng Diyos, dapat ang titingnan po natin dito ay yung pagmamahal ng Panginoon na lagi niyang pinapadama sa atin. Ear tayo or tagapagmana ng mga bagay po na plano ng Diyos para sa buhay po ng lahat ng mananampalataya. Of course, una na malinaw dito, of course, the eternal life. At marami pang bagay. Pero makikita natin sa ilang verses na ating babasahin kung ano ang katotohanan about yung pagiging tagapagmana or ear with or together with Israel. Pag tinuloy po natin verse 7 to 8, nilinaw ni Paul yung kanya pong kalagayan. I became a servant of this gospel by the gift of God's grace given me through the working of His power. Although I am less than the least of all the Lord's people, this grace was given me to preach to the Gentiles the boundless riches of Christ. So unang-una, gusto ni Paul na ipaunawa kung paano siya tinawag ni Lord. Ina-assure ni Paul yung kanyang mga listeners that Jesus called me to preach to you as Gentiles. Bakit mahalaga na maintindihan po natin to? Remember last week, kinote ko yung time ni Moses na kine-question mga tao, Israelites, si Moses. Kine-question nila yung calling ni Yahweh kay Moses. At sinasabi nila na hindi ikaw ang pinadala ng Diyos.
Sabi ni Moses sa kanila, para patunayan ko na ako sugo sa inyo ng Diyos. Ulitin ko lang yung kwento ko last week. Diba? So, sabi ni Moses, kung hindi kayo makikinig sa akin, mamamatay kayo not in a normal way. Balikan niyo po yung record sa Numbers chapter 16. At challenge ni Moses yung mga Israelites, sa lahat na nakikinig at naniniwala sa akin, punta kayo dito sa side ko. Those who believe in Moses, pumunta. Yung mga hindi, pumunta. Sabi ni Moses, para patunayan ko sa inyo na ako tinawag ng Diyos. Ang Diyos ang kikilos sa inyo or gagawa ng paraan para ipakita sa inyo. At of course, sa mga pumunta kay Moses, na totoo na ang Diyos ang tumawag sa kanya. At that moment, bumukay yung lupa na kinalalagyan ng mga tao na hindi naniniwala kay Moses at kinain sila ng buhay. Ang mensahe na yon, of course, ay unang-una sa mga taong naniwala kay Moses para patunayan na siya ay tinawag ng Diyos. Si Pablo, kaya niya ito kinaklarify kasi ang dami pong against sa gospel ni Christ. Pag pinasa natin ang Galatians, makikita natin may ibang gospel. Now, ano ito sa buhay natin ngayon? Look at our generation, mga kapatid. There's so many messages na nagsasabing, this is the gospel. This is the truth about God. Sa YouTube, Vimeo, lahat na yata, punta ka sa internet. Lahat na makikita natin. Ang point dito, yung bang ating pinapakinggan ay totoong gospel. Kasi kung hindi totoong gospel yon, at the end of the day, you will not feel really the love of God in your life. Kasi malinaw kay Paul na ang kanyang pangangaral ay para ipaunawa sa kanila kung anong klase ng pagmamahal mayroon si Kristo sa kanila. The challenge is, kung hindi nyo parang ganito yung gusto sabihin ni Paul, kung hindi nyo ako paniniwalaan sa sinasabi ko, paano nyo mararanasan ang pagmamahal ni Kristo? Which is the same message sa time natin ngayon. Sa dami ng ating naririnig, posible na ma-divert yung ating attention sa ibang bagay instead sa sinabi na ng Diyos sa kanyang mga salita. So that's why sometimes when we try to feel the love of Jesus, parang ang layo niya sa atin. Lord, ba't hindi ko kayo maramdaman? So kung magtatanong tayo na magtatanong, babalik sa atin pa rin na talagang maybe something is wrong sa ating pong sistema sa buhay. Di ba kasi alam naman natin na walang problema sa Diyos. Alam po natin yan na lagi niyang handang ipadama yung pagmamahal niya sa atin. But it happens sometimes, yun nga, may mga pagkakataon, hindi natin lubos na maintindihan yon. Kaya laging ang tanong nga, bakit? Pag titingnan po natin, we are not judging people. Ito po habang ina-analyze ko, no? Which is, alam nyo rin ito, iba sa inyo familiar. Sa Christian world, dito sa mundo ating ginagalawan, ang daming mga pastors, ang daming mga leaders, kinikilalang leaders, kilala sa mga Christian community, na at the end of their lives, grabe yung problema pala sa buhay nila. Na halos namatay na lang sila. May mga kaso pa. Siguro yung iba sa inyo masya-shock, no? First time nyo siguro naririnig yung ganong event. Nagsasabing believers of Jesus, Kristiyano, pero bakit ang buhay ay hindi ayon doon sa nais ng Panginoong Hesus? Hindi natin pwedeng i-judge, save ba siya or no? We cannot judge Kasi salvation, tayo lang makakaalam sa personal nating kaligtasan sa Lord Ba't ko sinabi yon? Kasi although we are believers of Jesus, nananampalataya tayo sa Panginoon. Hindi tayo exempted doon sa mga, malinaw naman, sa mga temptation, problema sa buhay, kahirapan na darating, na ginagawa mo na yung tama, ang tingin pa ng kapwa sa iyo, ang tingin ng mahal mo sa iyo, mali ka pa rin. Ikaw na yung tumutulong, ikaw pa yung mali. Paano na lang? Lord, ano na ba ang buhay Kristiyano? Wala naman akong ginagawang mali, bakit ganito? And then babalikan natin yung paalala ni Paul. Paano natin pinapakinggan? Paano natin natututunan ang salita ng Panginoon? Ito yung point ni Paul sa mga Ephesians Dapat na maintindihan nila kung ano yung pagmamahal ng Panginoon. At sabi ron, and to make it plain to everyone, the administration of this mystery, which for ages past was kept hidden in God who created all things. Ito yung sinabi ko kanina na
even yung mga generation, yung ibang generation po, nung time from the Old Testament, even down to the New Testament, bago si Paul mangaral, hindi po sa kanila talaga malinaw itong sinasabi ni Paul na tinatawag na mystery. The word hidden, I will clarify later. So kasi yung ating salita pong hidden, para bang itinago dahil ayaw talagang ibigay o ayaw para bang i-share. May mga ganun. Minsan ganun yung idea natin ng hidden. Ba't mo tinatago? Kasi akin lang to eh. So, but in this, kumbaga po, verse or chapter, gusto ni Paul na ipaunawa na itong mystery na sinasabi niya, na sabi ron, kept hidden in God, gusto ni Paul na ipaunawa, ito po yung term na kung titingnan natin, iningatan ng Diyos that at His appointed time, i-reveal niya rin ito. At ito yung nangyari sa time ni Jesus. At kay Paul, ito ini-reveal ng Panginoon. Kaya pag pinag-aralan po natin, even sila Peter and others and other apostles, medyo iba pa yung kanilang pananaw sa Book of Acts pag ating pinag-aaralan. Pagdating po sa pakikisama sa mga Gentiles, medyo iba yung kanilang attitude. Kasi nga yung background nila as Jewish people, feeling nila sila lang talaga yung chosen at yung ibang tao marurumi. Clarify ito ni Paul. Gusto ni Paul na mawala yung barrier, anumang kumbaga po ay hindrance, upang yung mga Gentile people ay hindi nila lubos na maintindihan yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. At mahalaga na, kung titingnan po natin sa buhay natin ngayon, mahalaga na makita rin natin ito, na yung pagmamahal ng Diyos sa atin ay hindi po pwedeng pantayan ng anumang klase ng bagay sa mundo na ating matatagpuan. Minahal tayo ng Diyos. Di ba yung nga, malinaw yung mensahe ng Panginoon nung namatay siya. Malinaw yon na mas pinili niya na ialay yung kanyang buhay para sa atin. Dahil ayaw niya na tayo mapahamak. Kaya minsan pag dumarating tayo sa mga pagkakataon na grabe yung laban sa buhay, naghahanap tayo ng kakampi. Ang tanong, parang walang nakakaintindi sa akin. Ganun, no? Pati yung asawa ko, hindi na ako maintindihan. Boyfriend ko, hindi ako maintindihan. Walang nakakaunawa sa akin. Anak ko, hindi ako maintindihan. Sino na lang iintindi sa akin? At to the point, dahil sa problema na yon, minsan nagkakaroon tayo ng desisyon na maglaylo. Pahinga na lang muna. Nakapagod. Lord, pagod na ako. Hindi ko na kaya. Hirap na ako. Di ba, grabe yung temptation. Grabe yung challenge. Minsan, pag naroon na tayo sa ganong moment o situation, yun yung masasabi po natin kung mayroon tayong nakikita na danger zone sa mga nilalakaran natin. Pag mayroon kang moment na ngayon, danger zone yon. Consider that. Kasi anything happen sa iyong decision, ano man mapag-isipan mo, it will affect your future. Yun yung kaya lagi ni Paul na pinaalala sa mga Gentiles, specifically na balikan nyo lang kung ano yung ginawa ng Diyos. Yung gospel of Christ. Balikan nyo lang yon. Kasi sino bang magpapaunawa sa atin nun, maliban sa Lord? Diba? If we will continue, sa verse 10 to 11, nilinaw ni Paul, bakit ginawa ng Diyos na hindi ipahayag sa ibang tao yung mystery na yon? Ito yung sagot niya sa verse 10. His intent was that now, through the church, sino yung church? The believers. Through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms, according to His or God's eternal purpose that He accomplished in Christ Jesus, our Lord. Now, gusto ko maging clear ito sa atin, mga kapatid. Alam naman natin, God is perfect, so all His plans are perfect. No question about that. Unless mayroon tayong doubt
sa Diyos na yung nangyayari sa atin ay parang kinukonsider natin na dahil sa problema, Lord, parang, of course, hindi ako perfect, Panginoon, pero hindi ko gusto itong nangyayari sa buhay ko. Ayaw ko ng ganitong buhay. At marami tayong mga bagay na pag-iisipan at minsan may mga nagagawa tayo na hindi na yun yung plano ng Diyos sa buhay natin. Pwedeng mangyari yun, mga kapatid. Huwag nating isipin na, everything will be okay in my life. Depende yon. It depends on how we submit to the Lord. Now, go back to this text. Gusto ni Paul na linawin, yung intention ng Panginoon was now, sabi niya, was that now, ngayong panahon na to, at kasama na po tayo sa time na through the church, lahat ng mananampalataya kay Kristo, ang gagamitin ng Diyos para ipaunawa, unang-una, ginamit dyan ni Paul, rulers and authorities in the heavenly realms. Nung pinag-aaralan ko to, ang dami kong tanong. Unang-una, sino ba ng mga rulers and authorities? Mga binasa ako, mga commentaries. Pag pinag-aralan natin itong terminology ni Paul, this same book and this same writer sa Ephesians, if we will move to chapter 6, ginamit din niya yan. Rulers and authorities, which is pertaining to the principalities and the evil spirit. But because ina-address ni Paul in total, so hindi lang ito patungkol, I believe, I agree, na hindi lang ito patungkol sa ilang pong, kumbaga po ay rulers or authorities against God, but also those sa mga angel of God, na gusto ng Diyos na patunayan sa pamamagitan ng mga nananampalataya kay Kristo kung ano yung tinatawag na manifold wisdom of God. Kung anong kaalaman, kung anong karunungan mayroon na pwedeng igay ang Diyos sa mga mananampalataya because of Jesus. Take note po, the devil or the evil, they don't know what we have in mind. Hindi nila nababasa ang isip natin. Now, if we believe in the Lord and we ask wisdom sa God, pwede niyang tingnan yung action mo. Pero, hindi niya mababasa yung wisdom na binibigay sa ng God. So, ang point dito ni Apostle Paul, minsan nang nadaya ang tao, minsan nang nadaya ng kadiliman. Go back to Genesis. Look at the conversation, strategy of the enemy. Totoo ba? Totoo ba? That's how the enemy deceived Adam and Eve. At ngayon, pansinin natin sa buhay natin ngayon. Pag may problema ka, posible bang may bumulong sa iyo? Hindi literal bulong ha, baka naman sabihin niyo. Ay pastor, may narinig kong boses. Bulong talaga, sabi sa akin, ganyan, gawin mo yan, tumalon. Naku, delikado yun. Okay? Gusto ko na makita natin yung point dito na Apostle Paul. Through the church, if we really believe in Jesus, gusto ko na makita natin ito mabuti, yung buhay po natin, dahil binibigyan tayo ng Lord ng kaalaman na hindi alam ng enemy, hindi nababasa ng enemy yung nasa isip natin. Magmamanifest lang yun sa kilos natin. So kung mandadaya ang enemy at gagamitin niya yung principle niya kay Adam and Eve, totoo ba na sinabi ng Diyos? If we have Jesus and we pray and ask the Lord, ask the Holy Spirit to give us wisdom, especially kung may problema ka at di mo alam ang gagawin, marahil sabi sa'yo ng enemy, tamo na. Yan ang napapala mo, ka-attend sa win. Specific pa yung church talaga, no? Nung hindi ka naman uma-attend, ang ganda ng buhay mo. Ngayon, ano nangyari? Probably, akala natin, oo nga. Pag binalikan mo yung history, simula nung makilala ko si ate, nagkawindang-windang yung buhay ko. Dinala kasi ako sa church, ganyan-ganyan. We need to go back
to Jesus who loved us so much and asked Him as wisdom, Lord, bakit ko ito nararanasan? Bakit mo pinapahintulutan ang problema na to sa akin? We need to pray. Kasi malinaw po na kumbaga, yung paraan ng Diyos, kung papaano niya binibigyan ng wisdom, kaalaman yung mga prophets na panahon niya sa Old Testament, and wisdom na binigay niya sa mga apostles sa New Testament, gusto rin niya na ipaunawa ito sa lahat ng mananampalataya. Hindi po kasi selective ng Diyos. Na halimbawa, ang paglilingkod natin sa Panginoon, okay, let me cite an example. Sa paglilingkod sa Panginoon, iba-iba yung ating ginagawa. Yung iba sa atin, halimbawa, oh Lord, masaya na ako rito dahil ito yung alam na alam ko, magluto ng masasarap, bigay ko sa mga sister and brothers, and then mag-usher ako halimbawa, or kumanta ako para sa Panginoon, yun lang Panginoon yung alam ko, okay na yun, Lord. Di ba? Dumating yung problema sa iyo ngayon. Ang bigat. Kulang pa ba, Lord, yung ginagawa ko? Gusto mo ba na kaya ako ni Brother Alfie o ni Pastor na nagpipreach? Ay, hindi ko nga kaya eh. Sobra ka naman, Panginoon. Ba't sila ang sasaya? Pag nakita ko sila, yung mga tumatayo sa unahan, ang sasaya nila, bakit ako, Lord? Hindi mo ba ako mahal? Ba't iba yung treatment mo sa kanila kaysa sa akin? And then that's the time medyo nag-iisip na tayo na, it's unfair, Lord. Binigay ko na sa iyo lahat, Panginoon. Lahat, Lord, lahat binigay ko na. Pero bakit? So, yun yung mga panahon na dito po tayo na-challenge. At kung babalikan natin yung katotohanan na gusto pala paunawa, mayroong wisdom na gustong iparating sa atin ng Panginoon na nagmumula sa Kanya mismong salita at sa Espiritu. Para anuman na nangyayari sa buhay natin, unang-una makikita ng enemy na hindi Kanya kayang dayain. Patutunayan ito ng Diyos sa rulers and authorities na ang sino mang titiwala kay Jesus, sa Panginoong Hesus, ng totoo, hindi kailanman magagapi even si Satan. Yun ang katotohanan po nun eh. Pastor, ibig sabihin, perfect na ako? No! O, di pwede pa magkasala? No! Hindi ko na siya sabing pwede magkasala na gugustuhin mo magkasala. That's why my answer is no. We don't justify kung ano mang pagkakamali. Magkakamali pa rin tayo. Pero alam mo yung mindset mo na kaya ka nagkamali. Yung iba, ginustong magkamali. Siyempre, mas iba yung consequence nun. Tandaan po natin. Pag pinag-aralan natin mabuti the consequence. Kahit sa mga court, di ba? So, pagka nakita ng judge yung intention yung paggawa mo, iba yung hatol dun sa sinasadya at dun sa hindi sinasadya. Yung mga self-defense. Bakit mo pinatay? Self-defense. Kasalanan ng pumatay, di ba? Opo. O, iba yon. Bakit mo pinatay? Nainis ako. O, iba rin yung hatol doon. So makikita natin sa buhay Kristiyano, pag tinignan natin reality na to, bagamat ang kaaway lagi nang daraya sa atin. So, yung tinatawag dito ni Paul na according to His eternal purpose that He accomplished in Christ Jesus our Lord, ito po yung situation ng mga believers of Jesus na darating ang panahon kasi eternal purpose ito ng Panginoon na lahat ng mananampalataya ay magtagumpay at makasama ng Panginoon doon sa buhay na walang hanggan na sinasabi niya. Accomplished in Christ. Ano ba yung na-accomplish ni Christ? Of course, the salvation. And it happens because of His love for us. So, ang linaw, kung titingnan natin, tayo po ngayon ang siyang ginagamit ng Diyos, the believers of Christ, para ipakita unang-una sa mga rulers and authorities against God, kay Satan, sa mga demons, para ipakita na yung ginawa ni Kristo sa iyo at sa akin ay totoo. Hindi ito myth. Hindi ito yung, kwento-kwento lang yan. Hindi po. Kasi nagmamanifest sa buhay ng totoong believer kung ano yung sinabi ni Kristo. Kung ano yung ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ito yung gusto ni Paul na ipaunawa. Sabi niya sa mga Gentiles at sinasabi niya sa atin ngayon, huwag nating isipin kailanman na tayo ay alipin pa rin ng mga kasalanan. Ang dami natin natutunan, preaching ng mga nakaraan.
kinakailangan tandaan natin na tayo ay na kay Kristo na. Mayroon tayong kapangyarihan kasama ni Kristo o binigay ng Panginoong Hesus para pagtagumpayan natin anumang kasalanan sa mundo na. Magagawa natin yun because we have Jesus. Bati-bati pa ba tayo? Nasusundan yung po. Are you following, mga kapatid? Or nabibigatan kayo? Bigat, pastor. Paano? But this is the truth. Kung titingnan po natin, mga kapatid. Kinakailangan na makita natin itong katotohanan na to na hindi ka lang tinawag ng Diyos para iligtas. Tinawag ka ng Panginoon para magamit niya at patunayan unang-una kay Satan. Satan, tumawag ako ng tao para patunayan ko sa iyo na ang kapangyarihan ko ay higit sa iyo. Yung tao na yan na iniligtas ko, hindi mo yan kaya magapi kasi nagtitiwala yan sa akin. Look at Job. Ano sabi ni Satan? Ay kaya naman nagtitiwala sa iyo kasi pinagpapala mo eh. O tanggalin mo yung blessing. Nag-agree si Lord. Okay. Pwede mong gawin lahat ng gusto mo kay Job. Pero yung buhay niya, wala kang karapatan. Ginawa lahat ni Satan para ibagsak si Job. At the end of the day, sabi ni Job, dumating ako ng hubad sa lupa, aharap ako sa Diyos na wala rin dala. Gustong ipakita ni Job, lahat ng nasa paligid ko, parang ito yung Satanas, kaya mong tanggalin lahat sa akin. Kasi nung ipanganak ako, wala naman, yung asawa ko, hindi ko naman niya kasama sa sinapupunan ng aking. Mahal ni Job yung asawa niya, kaya lang asawa niya hindi siya, sa kwento hindi siya pinanigan. O Job, sumpa mo na yung Diyos mo. Tamo yung buhay mo. Di ba? Makikita natin at the end of the day sa buhay ni Job, dahil malinaw sa kanya, rooted malinaw sa kanya yung salita ng Diyos. Kahit anong problema, nagawa niya pagtagumpayan. What happened? Sabi ron, dinoble ng Panginoon. Ibinalik kay Job lahat nung nawala sa kanya. Alam mo nung nabasa ko yon, may joke pati kaya asawa, dinoble. Hindi. Kaya iba kasi parang, ibig sabihin, hindi of course, obvious. The blessings of God. Ang point doon mga kapatid, kung titingnan natin, dahil alam na ng Panginoon yung plano niya sa atin, yun, dapat maging clear sa atin yun Lord, alam mo yung plano mo, alam mo yung plano mo sa buhay ko. Kung may problema man ako ngayon at grabe yung pinagdaraanan ko ngayong laban sa buhay na to, alam ko, Panginoon, at the end of the day, may tagumpay ako sa iyo. Kasi hindi mo ako ilalagay dito kung talunan. Bakit mo ako tatawagin kung magiging talunan ako? Maganda na makita natin ito mga kapatid na kaya tayo tinawag ng Panginoong Hesus para patunayan sa atin na mayroong tagumpay sa buhay na to. Kaya sabi ko po, being rooted in Christ's love helps us focus on things above. Now, ano ba itong on things above? Pag ililing po natin ito, sa sinabi po ni Paul, the same author, but another book, Colossians chapter 3, verse 1 to 3. Ito yung sinabi ni Paul. Since then, you had been raised with Christ. Remember, yung ating nabasa last week. Set your heart on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not, ito yung comparison, on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Ginamit ni Paul dito, discern meaning ng hidden. Ibig sabihin, iningatan ng Diyos. So yung plano ng Panginoon na ang mga Gentiles, hindi lang Israelites, ay talagang isasama niya sa kanyang kaharian, iningatan ng Panginoon yun, hindi niya basta-basta ni-reveal. We don't know kung ano yung plano ng Diyos. Kasi ito, by insight for living na tinatawag. Di ba sa buhay po natin, meron kang mga plano na hindi mo agad-agad muna nire-reveal? Unless na hindi pa right time. Kasi pag na-reveal mo na agad, minsan yung iba,
sira agad, hindi pa nangyayari, sira na agad yung plano kasi ang dami agad oposisyon eh. Dami agad lumabas. May mga time, binibigyan tayo ng wisdom ni Lord. Huwag mo munang sabihin. Choose the right timing. Hindi ibig sabihin hindi mo sasabihin, but choose the right timing. Ganito po yung ginawa ng Diyos. Yung mystery na sinasabi ni Paul, nireveal niya during the time of Jesus. At kay Paul niya pinaunawa ng malinaw. Bakit? Kasi sa Gentiles tinawag si Paul para sa atin. At nung sumulat siya sa Colossians, nilinaw niya rito, yung buhay po natin is now hidden with Christ. Ibig sabihin, iniingatan na ito ng Panginoon. Nung tayo magtiwala sa Lord. So therefore, bago niya sabihin yon, maganda yung sinabi niya from the beginning, set your heart on things above. Anong ibig sabihin? Lagi lang tayo nakatingala at maghihintay ng babagsak ng mga blessings na things above daw eh. Ano bang mayroon sa taas? Hindi po ganun kaliteral. Of course, alam natin. But when we say, pag binasa, may assignment, basahin niyo po yung Colossians chapter 3, i-connect niyo sa Ephesians chapter 3, at manonotice natin na yung things above na gustong sabihin dito ni Pablo ay yung plano ng Diyos sa buhay mo. Kung ano yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo, things above, things on those things above. Yung plano ng Diyos sa buhay mo na napakaganda, yun daw yung pag-aksayahan natin ng panahon. Hindi yung mga bagay sa mundo na to, not on earthly things. Kaya minsan ang problema po natin bilang nananampalataya sa Panginoon, pag tinignan natin mabuti, ang laging tanong, kumusta ang oras natin sa Diyos? Saan nauubos yung oras natin? On things above, sa plano ng Lord na, Lord, ano ba yung gusto mong gawin ko? Lord, ano ba yung mga salita mo? Or on things in this world, the earthly things. Ano yung mga earthly things? Ito po yung mga situation sa buhay natin. Yung earthly things dito, in contrast sa heavenly things, ito yung mga activities in life na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? Hindi po ibig sabihin na hindi ka pwedeng mag-party. Hindi ibig sabihin hindi ka pwedeng mag-celebrate ng birthday. Hindi. Pwede lahat yon. Kung gusto mong bongga ang party, okay lang. Gawin mo. Ang tanong lagi is, nalulugod ba si Lord sa ginagawa mo? Those are the things are things that is not pleasing to God. Anything na hindi na si Lord nalulugod, ang category po nun is earthly things. Pero kung wala naman pong pagkakamali ron, gusto mo lang mag-enjoy, gusto mo mag-travel, dahil kaya mo naman mag-travel, do it. Why not? Huwag mo naman tipirin yung sarili mo. Minsan ma-appreciate mo rin yung blessing ng Panginoon. Nag-ipon ka ng napakalaki, tapos kung saan-saan naubos. Diba? Enjoy yung blessing ng Panginoon. At habang ini-enjoy mo yun, masasabi mo, salamat Lord. Dahil sa blessings. Diba? Dapat balance yung buhay. Dito natin makikita na pag pinag-usapan po yung bagay na makalangit, ito yung palatuntunan, ito yung plano ng Diyos sa buhay po natin. At tuturuan tayo ng Panginoon dito. Kapag ka-rooted tayo sa pagmamahal ng Panginoon, yun yung tutulong sa atin. Para yung focus natin, laging doon sa bagay na nais ng Diyos. Na kahit anong trabaho meron tayo, nagtatrabaho tayo, kahit minsan yung employer natin, ang hirap talaga intindihin. Pero because you focus on the love of God, maiintindihan mo eh. Bakit hindi mo maintindihan yon? Ay mayroong wisdom na ibibigay sa iyo. Di ba malinaw sa sinabi ni Apostle Paul? Through the church, the manifold wisdom of God will be revealed. Ipapaunawa ng Panginoon. Ang kailangan lang natin, pumunta or lumapit sa Lord. Lord, ang plano mo sa akin. Kaya si Paul, balikan natin yun sa Ephesians. I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being. Anong ibig sabihin ng inner being dito? It's the heart of a person. Ang panalangin ni Pablo ay maging matatag tayo with power through the Spirit of God.
Ang Spirit of God, ang binibigay po niya sa atin, the fruit of the Holy Spirit comes from the Lord. Di ba? Malinaw po yun, Galatians. So ang pinapatatag nito ay ang ating pong inner being. Yung heart natin, the core of the humanity. Pag matatag yun, pag rooted yun sa pagmamahal ng Panginoon, sabi nga, walang makakagiba ng relasyon mo sa Diyos. Kahit anong mangyari, hindi ka maihiwalay ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Sabi ni Paul sa Romans, who can separate us? Chapter 8. Famine, persecution, who can separate us from the love of God? Nothing. Walang pwedeng maghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Kahit na anong problema, kahit anong famine, kahit na gera o ano paman, gutom, no one. Kasi totoo ang Diyos na nagmahal sa atin. Yung inner being, yung puso po natin, lagi itong palalakasin ng Panginoon. Kaya sabi ko po, siguro nabasa nyo to, allowing Jesus to rule in our hearts strengthens our faith even when we hurt. Minsan grabe na yung sakit na naranasan mo. Minsan sugatan ka na. Wala ka namang ginawang mali, di ba? Nagtiwala ka lang naman sa Diyos eh. Kinalimutan mo na yung mga vices mo before. Nagbago ka talaga. Pagsisinungaling, nawala na rin. Bisyo, alak, sigarilyo, babae, lalaki. Lahat na lang. Ibig sabihin lahat na ng klase na sa tingin mo hindi dapat. Pananalita na hindi dapat, wala na rin. Pero, ba't ganun, Lord? Ang bigat pa rin, Lord. Duguan pa rin ako ngayon. Ano bang nangyayari, Lord? Ano pa ba ang kulang? Ano pa ba ang dapat kong gawin? Kahit ako minsan, di ko rin maintindihan nangyayari sa buhay. Pero, pag binalikan natin lagi, yung salita ng Panginoon, para po sa akin, si Lord, simple lang mangusap. Pag naintindihan natin, minsan ang hirap gawin. Alam niyo yung term na trust? Ang tagal natin naririnig yan eh. Memory verse pa nga natin eh. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. And He will direct your path straight. Thank you, Lord. Pero unang hakbang pa lang, ano to? Bakit narito ako? Akala ko He will direct my path straight. Minsan may mga ganun tayo sa analysis sa buhay. No? Unang hakbang pa lang, problematic ka na agad. Feeling mo wala ka talagang mararating na maayos. Teka muna, balik ulit tayo. Trust in the Lord. Yun, minsan baka yun yung na-miss eh. With all. Ay minsan kasi trust in the Lord with and He will give. Minsan nauumit natin yung napakahalagang condition ng Panginoon. With all your heart, whether small or big things, we need to trust in God. Anumang hirap sa buhay na to, anumang kondisyon, kaya tayong palakasin ng Panginoon. Alam na alam ni Lord pag tayo nahihirapan, mga kapatid. Look at Hebrews. Sabi ng Panginoon, sabi ni Paul, sino ang unang-una makakaintindi ng kahirapan ng tao? Si Jesus. Bakit? Naranasan niya mismo eh. Kaya siya nagkatawan tao para sabihin sa atin, naranasan ko yan, anak. Baka nga mas higit pa sa nararanasan mo ngayon. So parang gusto sabihin ng Panginoon, anak, tiwala lang. Tiwala lang. Yun yung bagay na minsan challenge sa atin. Ang magtiwala sa Diyos, kinakailangan buo. Hindi lamang maliit. Hindi lamang yung malalaking bagay ang pinagpe-pray. Pati maliliit na bagay pinagkakatiwala sa Panginoon. So that, ito yung naging result. So that Christ may dwell in your heart through faith. And I pray that you being rooted and established in love
may have power together with all the Lord's holy people, kasama na po Gentiles and Israelites, to grasp ang maunawaan natin. How wide and long and high and deep is the love of Christ in us. Yung naiintindihan natin bakit ka may problema ngayon, pinapaunawa sa iyo ng Diyos. Anak, ito yun. Nagsimula yan, anak, dito. Tigas ng ulo mo dyan. Dumating ka dito, hindi ka pa rin nakinig. Pagdating dito, medyo nakinig ka na kaunti. Akala mo ba nakalimutan ko na yung ginawa mo rito? That's the consequence of what you did last summer. So, parang ganun Parang ganun yung dating I know what you did. Pag tiningnan po natin mabuti mga kapatid ang buhay, ipapaunawa ni Lord yun. Kinakailangan lang maging totoo tayo pag humarap tayo sa Lord. Panginoon, nahihirapan ako. Show me, Lord, bakit? Kung mayroong pinakita ang Panginoon, bakit dapat maging lesson? Lord, sorry. From this time on, help me to change my direction. Dapat po mayroon tayong ganong analysis sa buhay. Hindi pwede yung nagkamali na rito. Sorry Lord, naroon na naman. Mahal naman ako talaga ni Lord. Sorry Lord, pag naman ang panahon, grabe yung pagmamahal ni Lord sa akin. Sorry again Lord, para bang yung pagkakamali, nami-misinterpret natin yung love ni Lord kasi sa pagkakamali, nai-entertain natin. Posible na yun ang nangyayari dahil mali yung understanding natin sa pagmamahal ng Panginoon na lagi ka naman na yan para patawarin ako, di ba? 1 John 1:9. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us. Hindi lang yon, and cleanse us from all my sin. Sorry Lord, patawarin mo talaga ako. Salamat Lord sa kapatawaran. Di happy ka na naman. Pag may pagkakamali na naman darating, anong ginagawa natin? Lumalaban ba tayo para magtagumpay? Or we entertain those things? Iba po yun. Again, ibabalik ko. Iba yung sadya. Iba rin yung because of your ignorance or being innocent, nagkamali ka. Kung inosente tayo, tuturuan tayo ni Lord para next time, hindi mo na yung gawin. Pero kung ignorant tayo, paulit-ulit mo yan na pwedeng gawin. The word ignorant, pwede ang kategory niyan, matigas kasi yung puso natin. Ini-ignore na natin yung paalala ng Diyos. Kaya kahit anong pagmamahal sa atin ng Panginoon, minsan, para bang hindi natin maramdaman. Pero ang totoo, mahal na mahal niya tayo. Kahit nagkamali tayo, mahal pa rin niya tayo. Tayo na lang ang hindi makaramdam dahil, kumbaga po sa situation, yung kalos na tinatawag, di ba? Yung kalyo na wala ng pakiramdam. Posibleng mangyari yun Pag ang puso natin, look at the Israelites, look at other believers during the Apostle Paul. Pag binasa po natin yung history, may matitigas pa rin talaga ang ulo Sa panahon natin ngayon, mayroon pa rin matigas ang ulo. Matigas pa rin minsan yung ulo natin. Di ba? Pero mayroong magagawa ang Diyos. That is the reality. Hindi natin pwede sabihin na everything is okay because of Jesus. Yes, everything is okay in terms of our relationship with Jesus, that we are His children. Iingatan niya tayo. We'll be okay. Pero pagka po yung buhay natin, ay hindi natin lubos na ipagkakatiwala sa Panginoon, may mga instances sa buhay natin na mararanasan tayo na medyo talaga mahirap. At sabi rin sa verse 19, sabi niya, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled with the measure of all the fullness of God. Bakit sinabi niya yung surpasses knowledge? Okay, unang-una, ang mga Gentiles po, matatalino yan, mga Greek people. Mga Jewish matatalino rin. Pero gusto ni Paul na ipaunawa rito. Walang sa-isa yung talino kung hindi natin maintindihan yung pagmamahal, yung ginawa ni Kristo sa atin.
Kasi minsan yung talino pa na yun ang nagpapahamak sa atin. Marami tayong alam, marami tayong nabasa, o ito ang dapat kong gawin. Sabi dito sa book, sabi dito sa mga TikTok, ito raw. Daming alam no? Pero at the end of the day, palpak pa rin. Hindi pa rin tayo nagtatagumpay. Balik natin kung ano ba talaga yung ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay natin. Kaya sabi po, being rooted in Christ's love helps us focus on things above. Di ba? At this is my question. Kanina, were there moments in your life when you not just knew but felt His deep love for you? Kumusta po mga kapatid? Kumusta yung ating buhay sa Panginoon? Nararamdaman mo pa ba yung pagmamahal ng Diyos sa buhay mo? In spite of your situation right now, I believe patuloy niyang ipaparamdam yun. His deep love. Solid po yan, hindi yan pwedeng mawala. Hindi mo nga minsan maintindihan yung pagmamahal ng Panginoon na sobra Pero yun ang totoo Mahal na mahal talaga tayo ng Panginoon. Kinakailangan lang wag po nating kalilimutan yung pagmamahal na yan. Okay. Be rooted sa love ng Panginoong Hesus. Kasi pag lagi po natin nakikita sa buhay natin na lumalalim tayo sa Panginoon dahil sa pagmamahal niya sa atin, pinapaunawa niya sa atin kung sino tayo. So what we can do, mga kapatid, always remember that His love for you will never change. It will never change. Kahit anong mangyari, kahit sino man ang sumira sa buhay mo, huwag mong kalilimutan na mayroong nagmahal sa iyo. At huwag mong kalilimutan na yung pagmamahal na yon ay hindi magbabago magpakailanman. Do you believe that? Maraming bagay na pwedeng gawin ang Diyos sa iyong buhay kahit na minsan hindi mo naintindihan. Sabi nga po, isipin mo lang yung pagmamahal ng Diyos. Huwag mong kalilimutan yan. Dahil diyan niya patutunayan sa iyo na sa lahat ng oras, hindi ka niya iiwanan dahil pangako niya yun sa iyo. Listen. Think about His love. Think about His goodness. Think about His grace that brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Di mo ba? Great is the measure of our Father's love. Listen. How could I forget His love? And how could I forget His mercy? He satisfies, He satisfies, He satisfies my desire. His love is great, mga kapatid. Walang pwedeng think about His love. Think about His goodness. Think about His grace that brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love.
Ganyan kakamahal ng Panginoon. Think about His love. Saan Kanya tinawag? Paano Kanya tinawag? Paano Kanya minahal? Sa panahon na nahirapan ka, pinadama niya sa iyo na mahal ka niya. Anong pagkakataon sa buhay mo na parang feeling mo hindi ka niya na pinansin? Never na mangyayari yun. Dahil hindi ka niya kalilimutan, magpakailanman. Lagi niyang patutunayan sa iyo na mahal ka niya. Be rooted in Christ's love. Huwag po natin kalilimutan yan dahil never naman talaga siya nagpabaya sa atin. His love remains. His love will never change. Dahil sa kanyang mga ginawa sa buhay po natin. Hindi dapat kalimutan, di ba? How could I forget His love? Napakasarap isipin ang pagmamahal ng Panginoon. And how could I forget His mercy? He satisfies. Yes, Lord, He satisfies. He satisfies. He satisfies my desire. Great is the measure of our Father's love. Yes, Lord. Pwede tayong tumayo. His love satisfies us. Huwag po natin kalilimutan yon. Lagi mong tatandaan. Kung may mga panahon sa buhay mo na para bang wala kang kakampi. Mahinang-mahina. Maraming problema. Maraming laban. Laban lang. Dahil kasama mo naman lagi ang Panginoon. Ang pagmamahal niya hindi nagbabago. Let us pray. Lord, salamat dahil sa simula pa lang, Lord, pinapaunawa niyo na po sa amin. Pinaunawa ninyo na sa amin, Panginoon, ang pagmamahal na to. Hindi niyo kami pinabayaan. Binigyan niyo kami ng kaligtasan. At narito kami, Lord, patuloy na lalapit sa iyo. Isipin lang namin, Lord, kung paano niyo kami minahal. Talakasan na namin yun, Lord. Paano niyo kami pinatawad. Paano niyo kami tinulong. Pinagaling sa aming karamdaman. Lord, sapat na yun sa amin. Kaya, Lord, patuloy kami na lumalapit at pinagkakatiwala ko po ang bawat isa, Panginoon, na anuman ang nangyayari or mangyayari pa. Tulungan niyo kami, Panginoon, na lagi lang mag-focus sa iyo. Lagi lang namin, Panginoon, na palalimin ang aming pangunawa sa iyong pagmamahal dahil dito niyo kami tutulungan at tuturuan na magtagumpay sa buhay na to. Kung lagi namin titingnan ang plano niyo sa aming buhay, tutulungan niyo kami na magtagumpay sa buhay na to. Kaya Lord, salamat sa iyo ko pinagkakatiwala ang bawat isa. Palakasin niyo at tulungan, Lord, ang bawat isa. Hindi lamang kami na narito, maging mga mahal po namin sa iyo. Sa inyo, mga namin sa buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord, even sa mga kapatid namin, mahal sa buhay, na may sakit karamdaman. Sa iyo namin, Lord, pinagkakatiwala. We pray that you may strengthen them. We pray that you may heal them. In the mighty name of Jesus, Lord. Salamat sa Panginoon. Sa iyo ang kapurihan, kadakilaan. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. God bless you po, mga kapatid. Pwede po tayo mo po. God bless.